panawagan na huwag magsama ng mga paslit sa pagdiriwang ng pista ng itim na Nazareno. Ilang magulang ang nagsama pa rin ang kanilang mga anak sa ilang bahagi raw kasi yun, o naging bahagi raw kasi yun ang kanilang pananay. Nakatutukwa ay mula pa rin dito sa Quiapo, Maynila, si Cara David. Cara! Yes, Mike, halos 10 milyong deboto. Yan yung crowd estimate ng PNP na sumali dito sa prosesyon ng itim na Nazareno ngayong araw. Mas marami yan kumpara sa 8.6 million crowd estimate ng PNP noong nakaraang taon. Ang nakikita nyo po ngayon ay live na kuha po dito mismo sa Plaza Miranda sa harap po ng Quiapo Church. Wala pa po dito yung poon pero kita nyo naman ang dami-dami ng tao dito, sabik na masilayan ang itim na Nazareno sa pagbabalik nito mamaya dito sa loob ng Quiapo Church. Sa dami ng mga deboto, Mike, umabot nga raw sa halos 1 kilometro, 967 meters to be exact, ang haba ng prosesyon. Pero sa kabila, Mike, ng dami ng mga deboto, masasabing mas organisado raw ang prosesyon ngayong taon at doble ang ibinilis ng takbo ng andas ng Nazareno. Madaling araw pa lang dagsana ang mga deboto sa Quiapo Church para sa oras-oras na misa. Pagdating ng hapon, tinatayang halos 100,000 na ang bilang ng mga deboto sa Plaza Miranda at paligid ng Quiapo Church. Lahat naghihintay sa pagbabalik ng poon sa simbahan ng Quiapo. Sa gitna ng tulakan, nakarinig ako ng iyak. Naipit sa siksikan ng isang bata. Dito ka. Dito ka sa harap. Bata, ano mo rito? Yung bata naiipit. Saan pa kayo pupunta? Makailang beses nang sinabihan ng mga deboto na huwag magdala ng mga bata rito. Pero sa pag-iikot namin, ito pa rin ang sumalubong sa amin. Mga batang pasan ng kanilang mga magulang. Bitbit ni June Alfonso ang kanyang 3 anak kasama na ang isang 5 buwang sanggol. Panata daw kasi ng kanilang pamilya na ilapit sa poon ang bata matapos itong ipanganak. Kahit siya, binitbit din daw noon ng kanyang namamanatang ina. Iaangat ko na po sila. Iaangat niyo? Po, pagtapos ng angat, saka naman po ako sasampa. Sasampa rin kayo? Bibigay ko naman po sa asawa ko. Hindi kayo natatakot na baka dito naman sila magkaroon ng disgrasya o sakit dahil sa... Hindi na po. Bahala na po ng poon na Nazareno ron. Alam po naman po gagabayan po naman nila kami. Sana wag na magdala ng mga bata sa mga prosesyon. Yun lang kasi hindi natin alam kung ano mangyayari. Si Virginia dumayo pa mula Bicol, bitbit naman ang kanyang 11 taong gulang na anak na si Jobert. Butot balat si Jobert at may hydrocephalus. Mula nang ipanganak ito, naging panata na ni Virginia ang dumalo sa pista ng Nazareno. Ngayon po, ano pong balak ninyo? Sasamparin pa kayo mamaya sa... Opo. Kahit po ako mahirapan, kahit na pumain ko lang po yung aking anak. 3,500 na pulis at 1,500 na miyembro ng Philippine Army ang nagpanatili ng seguridad sa buong prosesyon. Mahigpit na ipinagbabawal ang alak, baril, matatalim na bagay, pati na ang mga firecrackers. Lahat ng mahuhulihan nito, aarestuhin ng pulis. Meron kaming na aresto kanina with 9 pieces of cuetes. Pagka tumama sa tao to, this may create stampede, no? Unnecessary injuries, unnecessary panic among the people. Kaya bawal yung firecracker? Bawal. Pinagbawal namin, pinaghigpit namin. Bukod sa PNP, marami ring civilian volunteers na nakaantabay para umagapay sa mga deboto. Marami ang nahilo, inatake ng high blood pressure, na heat stroke at nasugatan sa paa. 46 na kaso ng minor injuries ang naitala ng command center ng PNP. Heat exhaustion, ito yung sobrang pamamawis. So yung heat yung heat stroke naman, ito yung hindi tayo namamawis. May dryness ng skin, namumula ka, mainit ang balat mo. So yan ay sign yan ng heat stroke. Maliban sa ilang kaso ng pagkahilo at minor injuries, ayon sa PNP, overall, naging maayos naman ang takbo ng prosesyon. Mike, sa mga oras na ito ay tuloy-tuloy pa rin ang oras-oras na misa na isinasagawa dito sa Quiapo Church. Nakikita niyo po yung mga deboto nasa labas na ng Quiapo Church kasi punong-puno na sa loob ng simbahan. 5 a.m. pa nagsimula yung hourly masses at punong-puno, jam-packed inside the church hanggang dito sa labas sa Plaza Miranda. Nakausap natin kanina yung Monsignor na nakamamahala dito sa Quiapo Church. Pag dumating daw dito mamaya yung poong nasa
Nazareno ay ititigil muna nila pansamantala ng 1 oras yung misa. Pagkatapos pag nakapasok na ulit yung poon sa loob ng simbahan, sa kanila itutuloy ng magdamagan muli ang hourly masses dito sa Quiapo Church. Samantala, natutuwa ang PNP at ang simbahan ng Quiapo dahil mas mabilis at mas maayos nga ngayon ang pista kumpara ng nakaraang taon na inabot ng 22 hours bago nakabalik yung poon sa Quiapo. Kung magtutuloy-tuloy daw ang takbo ng prosesyon na ganito, ayon na kay Monsignor Clemente Ignacio ay baka daw dumating dito sa Quiapo Church, hopefully ng alas 10 ng gabi, 10 p.m. itong poong Nazareno. At yan muna latest mula dito sa Quiapo. Balik sa iyo, Mike. Kara, may binanggit ka na baka hindi alam ng mga deboto at yung mga nanonood at nakikinig. Ititigil ang misa muna pag balik niya sa simbahan ng poon, pero pagkatapos ng 1 oras ay sunod-sunod ulit ang mga misa, buong magdamagan. Tama ba yung Kara? Yes, Mike, yun ang sabi sa atin kanina ng Monsignor. Ititigil daw nila pansamantala yung misa kapag pumasok na yung poon. Pero magkakaroon pa rin daw ng misa pagkatapos na makapasok na yung poon sa loob ng altar. Kung hanggang anong oras yun, hindi natin natanong na kay Monsi. Pero ang sabi nga niya, pagkatapos daw makapasok sa loob ay magtutuloy daw ulit yung mga misa. Maraming salamat, Kara David.